Ang Pilipinas, priority na nga ba na bumili ng mga air defense missile system? Ito nga po mga idol, ang mainit na usapin sa kasalukuyan kung dapat na nga bang i-prioritize ng ating bansa ang pagbili sa mga missile system. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil lang nga po sa mga tensyon nitong mga nagdaang buwan ay marami na nga po ang nagmumungkahi na magpundar na ng air defense missile system ang Pilipinas upang depensahan ang ating bansa. Sinuportahan naman nga po yan na mga kalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Japan na handang magbigay o magbenta ng mga missile systems nila. Isa na nga po dito mga idol ang kasalukuyang ino-operate ng Japan na MIM-23 Hawk Air Defense Missile System. Ito nga po mga idol ay isang American medium range surface-to-air missile. Ito nga po ay dinisenyo upang maging mas mobile counterpart ng MIM-14 Nike Hercules. Dahil ang trading off range at altitude capability nito ay mas maliit sa size at timbang. Ang low level performance ay mas pina-improve pa kumpara sa Nike dahil sa pag-adapt ng bagong radars at continuous na wave semi-active radar homing guidance system. Ito nga po ay unang pumasok sa serbisyo ng US Army noong 1959. Ang Hawk surface-to-air missile system ay may bigat na 590 kg, may haba nga po itong 5.08 meters, diameter na 370 mm, wingspan na 1.19 meters, at warhead na 54 kg. Ang makina nga po nito ay solid fuel rocket engine na may operational range mula 45 hanggang 50 kilometers. Ang flight ceiling nga po nito mga idol ay 20,000 meters, habang ang maximum speed naman ay Mach 2.4. Ang guidance system naman nga po nito mga idol ay semi-active radar homing. Ang development nga po ng Hawk missile system ay nagsimula noong 1952 noong ang US Army ay nagsimulang pag-aralan ang medium range semi-active radar homing surface-to-air missile. Noon nga pong July 1954, ang development contracts ay inaward sa Northrop para sa launchers, radars at fire control systems. Habang ang Raytheon naman ang inawardan para sa mga missiles. Ang kauna-unahan nga pong test launch ng missile nito ay naganap noong June 1956. At noon nga pong July 1957, ang development nga po sa Hawk missile system ay nakumpleto na. Ang Hawk missile ay dineploy sa US Army noong 1959 at US Marine Corps naman noong 1960. Sa kasalukuyan, ang mga current military operators nito ay ang Bahrain, Egypt, Greece, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, UAE at Thailand para sa Phase 1. Ang Phase 2 variant naman ay ino-operate ng Greece, habang ang Phase 3 variant ay ino-operate ng Egypt, Greece, Israel, Jordan, Japan, Morocco, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, UAE at Ukraine. At ang pinakabagong version na Hawk XXI ay ino-operate naman ng Morocco, Iraq, Romania, Spain at Turkey. Sa aking palagay mga idol ay dapat na nga pong mag-invest ang Pilipinas sa mga air defense missile system upang nang sa ganon ay maging handa ang ating bansa sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi naman nga po natin sinasabi na makikipagdigmaan ang Pilipinas kontra sa ibang bansa. Ang sinasabi natin mga idol ay dapat mas maging handa ang Pilipinas sa mga posibleng mangyari. Mahirap naman mga idol na kapag dumating ang kagipitan ay walang mga armas ang Pilipinas at hindi nito kayang depensahan ang sarili nitong bansa. Sa tulong na rin ng modernization program ay kayang-kayang nga pong bumili ng ating bansa ng mga ganitong klaseng assets. Pwede nga rin pong unti-untiin ng Pilipinas ang mga missile system na ito o di kaya pwede rin tayong lumapit sa mga kalyado nating bansa na bigyan tayo o bumili tayo ng mga missiles sa mas murang halaga. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!